Hi guys, this is Neil and welcome to the last chapter of Mastering Online Study Techniques focusing on developing problem-solving skills. So to develop your problem-solving skills, ito yung mga kailangan mong i-consider. First, understand the problem clearly before trying to solve it. So, kailangan mo talagang iintindihan ng maayos yun. So, paano maintindihan ng maayos? Basahin mo ng maayos. Carefully read, carefully analyze before solving the problem. Or kung minsan kailangan mong gawin, parang chunk siya. Break into chunks or maliliit na parts. Kasi pag break mo siya ng maliliit na parts, mas madali mo rin siya ma-solve sometimes. Lalo kapag malaki ang problem. Kailangan mong itanong sa sarili mo, ano yung pinaka-root cause ng problem? Kailangan itanong sa sarili mo, ano yung pinaka-information na meron at ano yung wala. Kasi, doon mo lang masasolve ang isang problem. So, most specifically, math is always a problem kasi kailangan mo i-solve. But, in the real life, mas maraming problem na mas matindi pa kaysa math. Kasi, kailangan mong i-practice yung sarili mo na nag-deal na ng problem. Kagaya ko na, pag may problem hindi na ako nag-overreact na, ganito, ganyan. Hindi ako nagaganon na. So, calmly hearing, kapag nakita ko na medyo tagilid na yung tao, sinasabi ko, oh, stop it. Hindi na dapat yan. Mga ganon. Ganon ako, mga ganon. Hindi ka dapat dumating dyan kasi wala yung problema dyan. Nandito lang tayo sa baba. Huwag kang lumipad na parang andun ka nakasabay ng airplane sa himpapawid. Andito lang tayo sa level ng lipad ng kalapate. Mga ganon na sinasabi ko. So, yun. Andito tayo sa level ng roof ng 10th floor. Wala tayo sa 100th floor. Kailangan mong i-stop yung exaggeration dyan. Kasi may maraming tao na magbibigay ng problem. Kahit naman hindi ganun kalaki ang problem, i-exaggerate nila yan. Palalakihin nila yan. Saan ka makakita ng ganyan? Kapag may mga nag-stay ng hotel na guest na super demanding, na akala mo sila nagbabayad ng buong property. Oh, actually, nandito ako sa hotel ngayon. Hindi naman ako nagdi-demand sa kanila. Sabi nga nila, tumawag daw ako kung may kailangan ako. Sabi ko, ilang beses na ako napunta dito. Ilang ako tumatawag. O, sabi ko, tinatawag ko lang kanina sa kanila is yung lost and found t-shirt ko kasi gift ko yun sa sarili ko ng graduation ko. Kaya hinahanap ko dito sa kanila dahil naiwan ko nagstay ako nung previous stay ko dito. So, moving on tayo dun sa number 2, which is develop a step-by-step approach. So, step-by-step approach kasi kailangan mo ng clear plan to outline how you will tackle, how you will discuss the problem, how you will solve it. Kailangan mo gumamit ng strategy by breaking the problem into smaller chunks or smaller portion. Smaller task para mas mabilis siya. Kailangan mo siguro magpunta na mag-brainstorming kung iyon ay about sa thesis nyo, about sa research, kailangan mo maghanap ng better solution, or kailangan mo working backward kasi titignan mo yung previous process, i-review mo yan kung dapat pa ba ito. Kailangan mo bang alisin yan? I-add ba yung another process? Kailangan mo ba ito para mag-succeed kayo? Ganyan. So, example is that nag-research kami sa AMAOED. 4 kami ng unang research. Kasi ang research namin is digitalization of human resource management. 4 kami. 2 girls and 2 boys. So, 2 kaming boys. Ako ay nasa Oman. Yung isa is nasa Egypt. Yung 2 ay nasa Pilipinas. Yung isa sa Manila. Yung isa sa QC. So, yung nasa Manila, hindi niya siguro nabasa doon sa message namin sa Messenger na tinatanong namin siya tungkol sa kanyang idea doon sa magiging research topic. Bigla na lang after 1 or 2 weeks, nag-burst out siya na hindi raw siya na-inform na ganun pala ang desisyon. In which na pinapa-attend namin siya sa meeting na ilang beses na ayaw niyang umattend. So, hindi namin alam kung ano yung purpose niya, kung bakit nga ginusto yun na sabihin sa amin at bakit siya gumawa ng issue na gano'n na sinasabi niya hindi niya alam, which is nag-backread naman sana siya at ilang beses naman namin ni-remind yun sa kanya yung about sa idea ng thesis topic. Sabi ng dalawang kasama ko medyo na sila na
Siyempre kasi yung isa bata pa, yung isa medyo bata pa din. Ako ang pangalawa sa pinakamatanda sa group. So sabi ko sa dalawa, huwag kayong matakot kasi hawak natin yung title, hindi niya pwedeng kunin yung topic. Ang sabi nung isa, hindi kasi nahirapan kami dahil baka ganito. Sabi ko, wala ang problema doon sa pagre-revise ng research paper. Ako ang gagawa noon. Ang kailangan nyo lang gawin, yung subject, yung research ng field, at yung collection of data. Yun lang ang kailangan nyo gawin. So, minsan kasi, may mga problem na kailangan natin mag-step up para kasi ma-assure yung mga ka-groupmates natin or yung mga kasama natin na kakayanin natin kahit wala yung taong yun. So, yun. Iyon ang isa sa example niyan. Yung step-by-step approach at yung pagiging calm mo sa pagbibigay ng solusyon. So, third consideration is practice different problem-solving techniques. So, experimentation yan lagi. Trial and error. Logical reasoning. Dapat ba ito? Hindi ba dapat yan? Mind mapping. Ito ba ay according to what we need? Or using analysis or analytical practices sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa isang subject. So, kagaya ng research namin, ano kasi siya? Ang analysis kasi nun is tatlo ang pinagpilian namin. Either yung effect ng effect ng COVID-19, post-effect ng COVID-19 ng restaurant business, which is yung suggestion ng isa na nag-quit sa group. Pangalawa is, ako ang nag-suggest nun yung post-effect ng COVID-19 pandemic sa hospitality industry, which is sa akin yun. Yung third subject yun is sa akin, the human resource management digitalization. Yun yung part ng medyo nag-agree ang lahat doon kasi ang nangyari, in-analyze namin yan. Analyze is tinignan namin sino ang pwedeng gumawa ng research sa field nito, sino ang pwedeng gumawa ng collection of data, nasaan yung mga member namin. So majority is ibang bansa, nasa Pilipinas yung subject. So the best option is yung isang ka-group was within the company. So, yun doon kami nagkasundo. So, yun yung ginamit namin. So, first of all, una naming tinignan is yung restaurant. Wala naman naka-connection doon. So, hospitality industry, masyadong malawak yun. So, nag-focus kasi sa much better, mas malaking field. Kaya, at the end of the day, nung na-analyze na namin at nag-agree ako doon sa isang ka-work namin na why not focus na lang doon sa company namin. So, yun yun. And which is, it became a better option din dahil lang sila, more than 100 employees lang. Mas mabilis namin nakuha yung feedback. So, yun yun. And nag-lead siya into the impact of human resource management digitalization. Yun ang naging subject of the certain company. So, yan ang mga step-by-step approach examples. And kung paano siya masasolve by applying different problem-solving techniques through experimentation, trial and error, using analytics, mind mapping, kung determination kung tama ba ito or kailangan ba yan or dapat ba ito or dapat ba yun. So, yun yan. So, fourth consideration na tayo, which is learn from mistakes and reflect on solutions. So, kailangan mo matuto kasi kung may mali ka dun sa unang process, huwag mo na ulitin. Kasi kung ulitin mo, paano yun? Hindi ka na good learner. Papunta ka na dun sa pagiging stupid, kumbaga. Kasi, wag mo masamain to kung yun, minasama mo na sinasabi kong stupid. Ang stupid kasi na sinasabi, hindi lang yung hindi siya marunong. So, mali kasi yung sasabihin ng tao na dahil hindi marunong stupid. No. Absolutely not. Ang pagiging hindi marunong sa buhay or sa bagay-bagay na nasa paligid ay hindi stupidity. Unaware yun. Ang stupidity na sinasabi is yun yung alam mo na, nagkukunwari ka pang hindi mo pa alam. Yun yung sa positive na tension na. Pero kung yan ay story na hindi mo sinasabi dahil hindi naman dapat, yun yung sinasabing magaling ka mag-hide ng isang bagay na hindi ka mahilig makisaw-saw sa hindi naman dapat. So, kailangan alam natin kung ano yung pinagkakaiba ng mga words na yan. So, yun yung pinapaliwanag ko lang. So, kailangan mong i-review doon sa part na yon kung yun ba ay successful, unsuccessful,
na attempt sa pagsasolve ng isang problem. Kasi kung unsuccessful yan, kailangan mong tignan, ano ba naging mali sa process na to? Kung successful yan, mas mai-improve ko pa ba to or dapat i-retain ko na or i-maintain ko itong process na ito? Yun yung mga dapat consideration dyan. Kailangan mo i-identify kung yun ba ay gumagana, yun ay hindi, yun ba ay okay, bakit, at papano. Yun yung mga dapat mong itanong dyan. Next is, kailangan mo ng self-reflection kasi para mas maintindihan mo yung dapat mo bang i-improve, dapat mo bang i-retain, or dapat mo bang i-retain in the future, dapat mo bang gamitin yung process na yan. Yun yung isa sa mga consideration dyan. So, maraming factor ang nakaka-affect dyan. And last consideration or number 5 is to collaborate and seek help when needed. Yes, you need to collaborate, of course. Yes, you need to seek help kung kailangan mo. Pero, as I always say, push yourself first. Do your research first before asking people around you. Kasi very important yun as a learner na tinutulak mo yung sarili mo na matuto bago ka humingi ng tulong sa ibang tao. Not unless masisira na ang ulo mo at hindi mo talaga kaya, sige, go. Kasi, in a way, na sinasabi ko nga doon sa, doon na naman tayo sa sister ko na nag-aaral, lagi ko sinasabi yan sa kanya, kaya pag nag-uusap kami, okay ka pa ba? So, okay naman kuya, kamusta yung aral? Kaya naman po mag-research, wala namang problema. Lagi ko pinapaalala, pag hindi kaya, huwag pilitin. Huwag magpaka-hero sa pag-aaral, importante pumasa. Yun lang, kasi para hindi siya ma-pressure. And, lagi ko sinasabi ko sa kanya, pinili mo yan, kaya lagi mong panindigan yan. Pero sinasabi ko kung hindi talaga kaya, tanungin ako. Kasi ako maintindihan ko naman kung hindi kaya. Dahil natututo pa nga lang. Yun nga lang kasi, in a way na may mga tao talaga na hindi nila gustong gawin yan, gusto nilang mag-depend sa ibang utak para ma-solve yan. Which is hindi naman maiwasan yun. Even sa pag-enroll nga lang marami nagtatanong kung paano, which is marunong naman tayo magbasa. Yun yung isa sa example. But, hindi rin kasi lahat ng tao is willing or matyaga na gawin yan. Hindi kagaya ko na magbabasa talaga, magre-research ako. Hindi kasi lahat ng tao nga pareho ang working style, learning style, at attitude sa buhay. So, yun. Doon tayo nagkakaiba. Ang another way dyan is kung kailangan mo ng tulong doon ka sa online forums. Forum kasi marami kang mababasa doon. And again, kailangan mo na naman ng mahabang oras para gawin yan. So, tiyagaan talaga. Yung explaining your thought on the process then is one very good example kasi. So, clarification kasi yan. So, clarify what you understand and what you don't understand. Doon ka maghihingi ng tulong. Kagaya na sinabi ko kanina, sa previous video na, ang style ko is research, take the idea, take the knowledge, take the thoughts, and ask. Ask for verification lang. Verification lagi yan. Huwag kang magsabi na ito tama, ito nang hindi mo na-verify. Kasi, it's a very important thing na natuto ka na, mas na-prove mo pa na tama yung natutunan mo. Ganun yun. Yan ang tamang pag-collaborate at pag-seek ng help. And hindi ka naman dapat talaga din mag-hesitate na humingi ng tulong. Basta nga, sinasabi ko, pag kailangan na. Hindi yung kailangan mo kasi gusto mo lang matulog ngayon at para bukas may sagot ka na. Well, hindi po ganun ang learning. Ang learning is a process where you are going to engage in something a bit stressful talaga yan. You need to be on a vigorous study or very, very more engaged practice kasi ganun talaga ang learning. So, kailangan mong i-focus, kailangan mo nang maging determine ang sarili mo, kailangan mo mag-work hard, kailangan mo ng very, very long patience, kailangan ready ka, yung mindset mo nandoon na, yun yung kailangan mo doon para matuto ka and ma-lessen up yung mga kailangan mo na tulong or kung kailangan mo ng tulong for verification na lang. So, yun yung may advice ko dyan. So, isa-summarize lang natin yung vlog. To develop better your problem-solving skills, you need to consider these 5 factors, which is 1, to understand the problem clearly before trying to solve it. 2,
to develop a step-by-step approach which will fit to your needs and will fit to the goal of studying. Third is to practice different problem-solving techniques. Fourth is to learn from your mistakes and reflect on the better solutions or the most effective way and the most effective way to improve all of your existing solutions. Fifth is to collaborate and seek help when needed. As advice, sabi ko nga kanina, you need to minimize the help being asked by doing research and doing verification of the knowledge or what you learn from the subject. So thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment. Kung may mga questions ka, like and subscribe na rin sa aking channel and be updated sa aking mga next future online educational vlogs. Bye!